But this is for the good of the cooperative movement. Thank you, Ms. Lorna. Ba't pinakita pa i-introduce po ako doon sa kinuha doon sa office namin. Kahapon po kasi nag-message, Ma'am Zen, ako yung mag-i-introduce sa iyo. Paano, pwede po ng profile mo, paano ko tayo i-introduce? Sabi ko, yung maingay, madaldahan, sinunod naman. So, doon sa lahat. Although magaling naman, pero ako pa naniniwala, ang tunay na marunong, ang tunay na magaling, ay ipapasa ang kanyang galing at talinaw. Dahil tayo po hindi mabubuhay ng napakatagal na panahon sa mundong kare. Anyway, kasama po natin dito ang CDOs. Baka po kasi kayo maligaw, kasi pinili sa aking topic ay yung salient features ng level 535. Sino nakakala po level 535? Wala! May mga CDOs po ba tayo kasama dito? So baka kasi mag-be redundant sa inyo kasi nung makita ko yung picture na ito, hindi ko kahapon, parang yung nakita ko sa screen level 535. Pero sabi ko nga po sa inyo, I'm not more on the practical, the academic discussion. Pero ako po talaga chismosa. At para sa akin, ang mag-aaral sa kooperatiba ay experiensya. Hindi walang ganun eh. Sabi ko, wala kami pinagsusumitihan ng plano namin sa national. Eh syempre, wala naghahanap ng aming plano. At mas lalo, dahil wala ka ng plano na sinapit, walang i-evaluate sa iyo. Yan po yung mga kailangan ako, pero dahil meron tayong regulatory trainings, hindi tayo makatawid doon sa ibang mas mahalagang training. Kaya yun po yung panawagan ko pa rin kay CDA. Sana yung mga dami, mga full trades offices na accredited as training provider, i-restore nila yung accreditation as training provider, hindi yung certification nila. Kasi kung sinabi mo kung ano ang accredited yung opisina, ibig sabihin, yung lahat ng tao sa opisina ay pwede mag-conduct ng training. Pero kung nasa the requirement of what a trainer should be. So yung cooperative ay negosyo ng malinanggit na hindi tayo unang nag-iisa sa masamayan ko hindi ka para makapatay ng negosyo. Kayo may kung hindi kayo pala ng negosyo para delay ka. Hindi naman service na pala. Tayo social service. Hindi tayo social business. Ang meron sinasabi din sa akin. Kaya nga tayo guided ng mga baka kasi sa nabigay, technical, financial, grant, measures formulated for the promotion and development of co-op, and so forth and so on. Pero, sa mga non-members, magbayad na sa laong, taxes at full rate sa katong mga natagsak nila with ng members. So, sa ito mga klase ng tax, kaya siya income tax, value-added tax, or VAT, percentage tax, and all other internal revenue taxes unless provided by the law. Tapos, sa daw, ang tax base na shall be the net surplus. So, arising from the business transactions with non-members. So, take note ha, non-members lang itong taxan. After deducting statutory reserve fund. Sige, so yun. So, entitled ihapon sila o donation, pero pwede limited or full, depende na sa transaction. So, kasagaling